Pangulong Bongbong Marcos mas binabagsak ang kanyang mga kandidato sa kanyang mga pinaggagawa at pinagsasabi sa kick-off rally nila sa Ilocos. Imbis na itaas ng Pangulo ang kanilang mga kalidad bilang senatorial candidates, ay tila mas nahila pa ito pababa dahil sa mga nakakabobong sentimento ng Pangulo. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Ito ni BBM ay mukhang binabagsak niya po, hindi niya po inaangat eh. No? Mukhang ibinabagsak niya po yung kanya mga kandidato, hindi po yung anak ng sino ba? Mukhang ibinabagsak niya po yung kanyang mga kandidato, hindi po niya itinataas. Nagulat po ako kasi katatapos mo lang budulin kaming lahat, ang buong Pilipinas. Katatapos mo lang na gamitin yung mga Duterte, niligawan nyo si Sara Duterte, pinatakbo nyo bilang Vice President, no? Tapos, punta kayo ng punta sa Davao para oo. Tapos halos isang taon pa lang ang nakalipas sinipa nyo na, no? Talagang grabe po tong ginawa ng mga pamilyang ito. Pero ganun pa man, alam na natin yan ngayon, hindi na natin ikukwento, pero talagang kaaway na po ang tingin, no? Talagang kaaway na po ang tingin ito ni BBM. Kaya ngayon po, maniniwala na siguro kayo na pag sinasabi niya, iba po yung nangyayari sa sinasabi. Kaya yung sinasabi niya na wala siyang handyan, si Sandro Marcos na nga nagsabi na kinonsulta ka eh. Pwede mo sabihin kay Sandro Marcos na wag kang pumirma dyan kasi ayaw ko yan. Ayaw ko ng impeachment. Katulad ng sinabi mo nung una na ayaw mo ng impeachment. No? Iba ka talaga, BBM. Kaya ngayon may mga sinabi na naman siya, binubudol na naman yung mga tao, pero mahirap pong paniwalaan. Mahirap pong paniwalaan tong mga sinasabi niya. So gagawin po natin ngayon, total galing naman to sa RTBM. Pwede naman po nating isa-isahin. Punto per punto. Bihira po natin ginagawa to na yung mga sinabi sa video, iisa-isahin natin at sasagutin po natin, no? Ito po. Ako tinitignan ko yung kanyang yung mga reaction ng mga kandidato niya, parang natutunaw yung mga kandidato niya habang sinasabi niya itong mga to. Paano? Karamihan sa mga kandidato niya, yung dosing alipores niya riyan sa senatoriables. Bakit ba ang pangit ng Talaga bang malabo ba yung video natin? Ang labo eh. Napakalaki po ng contrast. Doon po sa naatinan ko na proclamation ni Pastor Kibuloy, ang atmosphere po, talagang yung ansaya, talagang mananalo na tayo. O nga, blurred. Bakit kaya blurred? Grabe naman yung pahina yung ating Teka, ayusin ko lang ng konti. Baka makukuha sa to. Labo konti. Ayoko ng labo konti. Gusto ko yung malinaw na malinaw. Kakantahan ko mas lalo yata na pasama. Di ba? Gumanda ba? Maganda na? Ayan. Ayan, sinasabi ko sa inyo eh. Konting sakripisyo lang na minuto, tapos mas maganda na. Okay na. Ayan. Okay. Dito na po tayo. Wag na tayong umulit kasi malayo. Buburahin ko na lang yung parte na yun na malabo. Okay, again,
pag nakinig po kayo at naniwala dito, another budol na naman po to, no? Pero mas maganda po na pakinggan na lang po natin ang sinasabi po ng ating Pangulo at saka sagutin po natin, no? Ito po. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala. Okay. Una niyang punto, no? Nakita niyo ba? Napaka dun sa inatinan ko kahapon, by the way, no? By the way, highway. Baka iniisip niyo, bakit si Pastor Kibuloy lang inatinan mo? Eh, sila lang po nang imbita. Yung iba naman, di naman tayo ni-imbita. Alam mo. Doon lang po tayo sa mga welcome tayo. Lahat naman yung kinakandidato natin yung PDP laban. Di ba? Kasi sila lang yung may venue, ganun, no? Ang laki po ng diferensya. Doon po kagabi, kala Pastor Kibuloy, nakita niyo yung tao, di ba? Talagang ang lulungkot. Oh. Siguro iniisip ng tao, may ayuda ba talaga? May pamimigay bang ayuda rito? Okay. Pero doon po kagabi, celebratory, talagang ang sasaya ng mga tao, nagdidiwang. No? Doon pa lang panalong-panalo na yung PDP. At ang maganda po kay maganda po kay Pastor Kibuloy, kahit po yun ay proclamation rally lang ni Pastor Kibuloy, kinakampanya po nila yung buong slate ng PDP laban. Nakasama na nga ron si Vic Rodriguez sa may stage. Kaya wala na pong pagdududa kasi nakita ko na ron eh. Nakahilera na ron, no? Buong po 'yun, buong PDP laban po. Sabi kasi nila hindi kaya ni Pastor Kibuloy mag-isa kaya dapat talaga straightan ang laban. 'Yun ang mga gusto kong kampanya, no? Bagamat alam natin na kay Pastor Kibuloy 'yun, pero lahat dinadala, no? Sana sana lahat ng mga kandidato ganun ang attitude, no? Okay. Di ikaw namang mangolekta sa akin, Leonardo Mendoza. Kolektahin mo ron, punta ka ron. Sabihin mo, pengi daw bayad. Ako taga-kolekta ni Badong. Lahat kayo. Alam niyo kung bakit ganyan ang utak niya ni Leonardo Mendoza? Alam niyo kung bakit ganyan ang utak niya? Kasi hindi umaalis yan pag walang bayad eh. Hindi pa po niya naranasan kung paano yung umaten ka na naniniwala ka sa inaatenan mo. Lahat sa kanila kasi pera. Hindi po uso dito sa mga Duterte yan. Hindi po kami bayaran. Ngayon, kung naniniwala pa rin kayo na may nagbabayad sa amin, ikaw na mangolekta para sa akin, wala pa ako natatanggap. Okay. Unang punto ni BBM, walang dugo ng tokhang. Walang dugo ng tokhang. Alam mo, Mr. President, naniniwala ka rin dyan sa mga propaganda ninyo na masama ang war on drugs? Papiliin nyo po yung tao ngayon, Mr. President. So, ibig sabihin, pinasasama neto ni BBM yung kanyang mga kandidato. Ibig sabihin, lahat ng kandidato niya hindi naniniwala sa war on drugs. Yan yung ibig sabihin niya, wala daw bahid ng dugo ng tokhang. Sinisiraan nyo yung tokhang, sinisiraan nyo yung war on drugs. Samantalang yan po ang isa sa pinakamatagumpay. Yan po ang isa sa pinaka-epektibo. Hindi ko po sinabing yan lang ang tanging programa, no? Napakarami po. Kaya kayo, kung kayong mga kandidato kayo, naniniwala kayo dyan sa sinasabi ni BBM, lalo namin dyan sa sinasabi ni BBM, lalo namin kayong hindi iboboto, pinapatunayan nyo lang na lahat ng sasabihin. Akala namin mga independent kayo. Kung ako nakarinig nun na walang nakabinabanatan yung tokhang, Diyos ko, walk out na ako riyan.
Kayo, manalo lang kayo. Manalo lang kayo kahit na kasinungalingan na yung sinasabi. O ibig sabihin, lahat kayo, walang pro-war on drugs sa inyo. Lahat kayo, ayaw nyo ng war on drugs. Bakit namin kayo boboto? Yung 12 daw na yun ay wala raw dugo ng tukhang. Minasama. Yung mga 12, tahimik lahat eh. Yung mga tao, tahimik lahat. Parang sinasabi ng tao, gusto namin yan. Alam nyo, pag sinabi dapat nun, ang attitude dapat ng tao, magpalakpakan. Pero hindi eh. Tahimik sila lahat eh. Pangalawang punto, dito po, mahuhulog na kayo sa mga bangko ninyo. Ito po ang sinabi ni BBM. Ito po ang kanilang pinaniniwalaan. Pangalawang kasinungalingan. Sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala daw sa kanila ang sumuporta sa sako-sako. Sinako-sako daw po yung pera ng pandemya. Pinabayaan daw yung mga kababayan natin. Nagkandamatay sa sakit. Tindi, no? Mga kapatid, alam po ninyo, isa po tayo sa may pinaka-epektibo dahil po tayo, maganda yung patupad ni Pangulong Duterte ng anong tawag doon? Yung hindi ka lalabas, yung bawal lumabas, quarantine. No? Kita nyo po yan. Pinabayaan daw po ni Duterte. Sinako-sako daw po yung sinako-sako daw po yung pera ng pandemya. Pinabayaan daw magkasakit tayo, magkandamatay. Nakita po ninyo kung ganong kasinungaling tong tao na to. Buhay pa tayo ngayon, di ba? Nag-lockdown tayo. Kung hindi si Duterte yan, yung pabaya lang na lasyaw-lasyaw yung mga tao, patay tayo dyan lahat. Alam niyo po ba, napakaraming tao sa Metro Manila, tabi-tabi? Sako-sako daw po ang pera sa... tanong ko po, Mr. President, kung naniniwala kayo sa sinasabi ninyo, bakit wala po kami naririnig sa mga investigasyon nyo sa Quadcom na sinako-sako yung pera ni Duterte? Bakit hanggang ngayon po, Mr. President, walang kaso si Duterte? 3 taon na, magta-3 taon na kayo sa Hunyo. Sa June po, 3 years na sila. Bakit wala pa rin kayong kinakaso kay Duterte na sinasako yung mga pera? Yung pera ng pandemya, nagkandamatay tayo, pinabayaan daw ni Duterte ang mamatay yung mga Pilipino dahil sinako yung pera. Bakit walang kaso? Lahat na ginawa ninyo eh. Kinasuhan nyo nga si Inday. Walang katuturan. Impeachment. Tanong ko po, pwede na pong kasuhan si Duterte. 3 taon na kayo. Bakit wala pong lumalabas na sako-sako? Ano kaya nararamdaman ng mga kakampi ni Duterte noon? Nung sinasako-sako daw. Tol, ano naramdaman mo? Bilyar, ano nararamdaman nyo? Kayo mga Tito Soto at saka Ping Lacson. Sako-sako talaga. Sinako-sako yung pera. Pinabayaan tayo ng Duterte nung pandemya. Pucha, ikaw nga, baha pa lang, nagkakandamatay na tao eh. Yan ang kinampihan nyo. Kawawa naman. Asan po ang demanda kay Duterte na sinako-sako yung pera? Patunayan nyo po. Ang alam kong kinasuhan yung pinsan mo eh. Naroon din kami sa ombudsman eh.
May kaso ka ba? May kaso ba kayo kahit sa ang RTC sa sako-sakong pera? Nagkandamatay ang mga Pilipino. Talaga, buong mundo yun. Pandemya yun. At dahil kay Duterte, dahil sa higpit ni Duterte, nailigtas niya yung marami. Itanong nyo pa sa mga doktor. Yung decision making ni Duterte, napakahusay. Itanong nyo pa sa mga doktor. Oh, saan nakabatay ang sako-sakong pera at pinabayaan tayo? Tuloy natin, ha? Talagang, talagang budol-budol talaga to. Ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga Okay. Tuwan-tuwa daw tayo. Tuwan-tuwa daw tayo pagka yung mga kandidato daw ni Tatay Digong, tuwan-tuwa daw pagka binobomba ng China yung ating Coast Guard. Tanong ko lang, Mr. President, bomba ng tubig, water cannon muna. Tanong ko lang, Mr. President, nung panahon ba ni Duterte, wina-water cannon tayo? Ikaw ang may problema dyan, Mr. President. Ikaw ang may problema. Bakit tayo kinakantyon? Kinakanyon. Ikaw ang may problema kung bakit kinakanyon tayo ng China. Hindi ka marunong makipagdiplomasya. Hindi ka marunong ng diplomatic relationship. Problema mo na. Kita nyo, ang galing nila mambudol. Problema na niya yan, yung problema sa China, ipinapasa pa sa mga Duterte. Kau may problema niyan eh. Hindi naman problema ng Duterte yan eh. 6 na taon si Duterte, wala kaming narinig na binomba tayo ng China. Kaya nga po ang tawag doon, Mr. President, alam nyo kung ano tawag doon? Diplomatic relationship. Ang ibig sabihin po ng diplomatic relationship, nakikipagrelasyon ka sa mga kaibigan mong bansa para hindi kayo magkaroon ng salungat. Si Duterte, pinatupad niya yung friends to all, enemies to none. Friends to all, enemies to none. Kaibigan ng lahat. Para siyang si Kidlat. Kailan tayo binomba ng China? Nung hindi ka na po friends to all, enemies to none. Nung nagsip-sip ka na sa USA, friends to one ka na lang uli. Oh, kayong mga manok ni Marcos, naririnig nyo to? Naniniwala kayo sa pambubudol niya? Grabe po kayo. Kaya po talaga dapat nating hindi. Kasi salita pa lang yan, ha? Salita pa lang yan. At lahat tayo, nakita natin yan. Sa kanya lang yan. Anong walang ginawa? Wala raw ginawa si Duterte sa West Philippine Sea. Meron po. Nakipagkaibigan siya sa China. Hindi mo ba alam yon? Nakipagkaibigan si Duterte, ano po epekto niyan? Nabuksan sa atin. Mga mangingisda na po, wag na ako. Ano sabi ng mangingisda nung dumayo sila doon? Bibigyan nyo kami ng ayuda? 1-2 araw lang, ubos na yan. Band-aid solution lang yan. Nung panahon po ni Pinoy, hindi kami makapangisda. Nung panahon ni Duterte, makinig ka sa nagtatanong, nung panahon ni Duterte, nakakapangisda na kami. Hindi po sila, ano ba yung sinasabi mo? Bakit ko topic ko po to. Kung ayaw nyo ng topic ko, sa tingin nyo pag-aaksaya lang to ng oras, hanap po kayo ng iba. Sinasagot po natin eh. Okay. Ano sabi ng mangingisda? Panahon ni Duterte, nakakapangisda po kami. Ngayon po, panahon ni Marcos, hindi na naman kami nakakapangisda.
Oh. Dahil yan sa pakikipagkaibigan. Tatanungin nyo, ano nagawa ni Duterte sa WPS? Nakipagkaibigan siya sa China. Yun po ang ginawa niya. Eh si Marcos, ano ba nagawa? May nabawi ba tayong teritoryo na napamigay nung panahon ni ano? Naagawan pa tayo uli ng teritoryo ngayon. Panahon ni Marcos. Kung kailan tayo nagmamatigas sa China, doon nila tayo naagawan ng teritoryo. Thank you very much muna kay Bernadette Lomker na nagbigay sa atin ng 10 Australian dollars. Good morning, Sir Buds. Maraming salamat sa 10 Australian dollars. Sinasagot po natin isa-isa, no? Yung mga binabato ni BBM. Ngayon lang po natin ginagawa to. Kaya po, punto per punto po ang sagutan ngayon. Ito pa po. Makinig po tayo. Isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila. Yan siya na rin na nag-umangal, di ba? Ano sabi ni BBM? Inaagaw yung mga huli ng mga mangingisda natin. Inaagaw pa yung ating mga isla, mga teritoryo para maging kanila. Kailan yung panahon na yan? Panahon mo yan eh. Panahon mo yan, BBM eh.